Gusto mo rin bang humabol para magtampisaw sa beach ngayong Semana Santa? So kung titignan mo, ang dami nilang nag-e-enjoy sa beach, no? Wow! So gusto mo rin bang pumunta dyan? Napakainit na kasi ngayon, kaya patok na patok ang pagpunta sa beach para makapag-refresh. Kaya perfect timing ang pagpunta sa beach katulad dyan, no? Idineklara na kasi ng Pag-asa na dry season. Pero ngayon lang talaga natin naramdaman yung tunay na epekto ng init ng panahon, no? Ayan, scorching red hot talaga yung temperatura dito. Kahit sa iba't ibang panig ng bansa, lalo na dito sa amin sa Benguet, medyo ramdam na rin namin yung init ng panahon. So kayo rin ba? Ramdam nyo? Kuha itong isang video doon sa Zambales. So, hindi mo aaklain na maraming pumupunta pala dito sa may bandang part ng Zambales na yan. So, as you can see, the video speaks for itself. Kaya lang, hindi mo talaga masisisi ang mga tao kasi sobrang init. Kaya lahat sila gusto nilang magpa-fresh dyan sa beach. Ayan no? So, may party ba? O, di ba? So, I think masaya siguro kapag may kipagsiksikan ka dyan, no? Lalong-lalo na at Semana Santa ngayon at holiday. Dito naman sa Boracay. So, parang balik pre-pandemic level ang eksena ng mga tao, no? Ang daming pumunta sa Boracay. And syempre, no, kapag may budget ka rin sa airfare, sa mga hotel and lodging, talagang may enjoy mo yung pristine white sand beach ng Boracay. Kaya no wonder, ang dami pumupunta dyan, lalong-lalo na kapag Semana Santa, oh. So, concentrated din yung mga tao dyan para i-enjoy yung powdery na or fine sand ng Boracay. Kaya nga, no wonder, halos walang tao sa mga kalsada, especially sa Metro Manila and dito rin sa amin sa Baguio. So, ang linis ng kalsada, no? Hindi siya chaotic. Napakatahimik, parang nung pandemic na walang masyadong traffic, no? Tapos, parang ang aliwalas and then hindi siya masyadong maraming nagkakalat, yung mga ganyan. So, ang gandang tignan talaga kapag malinis yung kalsada na walang katao-tao kahit minsan lang sa isang taon, o di ba? Although dry season nga ngayon, dito kasi sa Baguio, at least merong pagkakataon na umuulan. So kagaya niyan, may mga minsan na malakas talaga yung buhos ng ulan. At nagpapasalamat kami kasi umuulan after 2 or 3 months. Tapos, nalinisan kahit papaano yung alikabok sa bubong, alikabok ng ano namin, yung mga surroundings. Tapos, medyo natanggal ng konti yung mga nanikip na nanuyong ihip, yung mga dura, yung mga boma sa mga kalsada, at especially sa mga kanal. Kaya kulay black nung una. Tapos ngayon, at least medyo nalinisan talaga siya. Pero grabe no, makikita mo dito sa heat index as of today, sa Saturday, March 30, if I'm not mistaken, na ang daming red spots, no? Yung mas pinatingkad na red, dyan yung may mataas na temperature. So makikita nyo sa Luzon, yung bandang northern portion ng Cagayan Valley, and then sa Pangasinan area, tapos northern Tarlac or northern Zambales. So, dyan makikita mo yung concentration ng red. Tapos, meron ding ibang parts ng Visayas at Mindanao wherein ramdam mo talaga yung init ng panahon ngayon. Delikado din kasi kapag mainit yung panahon natin kasi yung according sa Pag-asa, heat index effect on the human body. So, kapag dito sa baba, yung 27 to 32 degrees Celsius, fatigue is possible with prolonged exposure and activity. Continuing activity could result in heat cramps. Tapos, kapag 33 to 41 degrees, ito yung tinatawag nilang extreme caution kasi magkakaroon ng risk for heat cramps, heat exhaustion, and baka magkakaroon ng heat stroke, no? Possibility. And then, ito naman, yung danger, 42 to 51 degrees Celsius. So, magkakaroon ka ng heat cramps, heat exhaustion, tapos heat stroke with continued activity. And then, ito yung pinaka-extreme danger, 52 degrees and above. Pero, imposible naman na magkaroon ng 52 degrees dito, no? So, heat stroke is imminent. Kaya mag-ingat tayo ngayong mainit ang panahon. Pero ayon sa DOH, para maiwasan ang heat stroke or complications ng pagbabad ng mainit na panahon, so beat the heat, no? Ang sabi dito, stay hydrated, always bring water or dapat uminom ka ng maraming tubig. And then, avoid strenuous activities in the heat.
yung mga nagbubuhat, yung mga ganon, or extreme physical activity para hindi ka masyadong mapagod, yung mga ganon. And then refrain from drinking coffee, soda, and tea kasi papalakasin or papabilisin nila yung metabolism ng katawan mo at mag-generate ito ng heat at madali kang mapagod. Kaya yun yung rationale niya. And then, kapag nasa labas kayo, wear hats and long sleeve clothing when going outdoors. Para naman magkaroon kayo ng extra protection from the direct heat of the sun, especially sa yung radiation niya, no, ultraviolet rays. And then, limit the amount of time spent outdoors. So, mas maganda na lang na nasa silong ka ng bahay kaysa nagbababad ka sa labas ng bahay na natitirikan ka ng sinag ng araw. Ito naman ang nangyayari ngayon sa Binmali, Pangasinan. So makikita nyo, ang dami ding nagpapa-refresh sa beach. So ako naman, may nakasked kaming trip sa Bolinao, Pangasinan on second week of April. So syempre, ako din makikipag-beach, no? Hindi nga lang ako makikipagsabayan ngayon kasi sobrang dami ng tao sa mga beach ngayon. Kasi Semana Santa, lahat nakabakasyon, long weekend, kaya hayaan muna natin na samantalahin nila yung kanilang day off o kaya bakasyon para i-enjoy ang Semana Santa together with their friends or family. And then, by the time na bumalik na sila sa mga work nila, ayan, kami naman ang magtatampisaw sa beach katulad nito. Kaya excited na rin ako. Ngayon naman, medyo cloudy yung eksena dito sa amin. Akala ko uulan kasi medyo kumulimlim kaninang alas 12. Pero, ayan, lumabas naman na yung araw. Pero ngayon, ganito na siya. At least kahit papaano, hindi siya kasing tulad ng ibang araw na sobrang init. Tapos may mga ibang days din na umuulan-ulan. So as you can see, medyo mahangin ng konti and medyo dry dito sa amin kaya ang daming nagja-jogging dito. Ayan. Sana nag-enjoy kayo ngayong Black Saturday. Tapos, advance Happy Easter kasi Easter hunting na bukas. So, enjoy na lang kayo sa mga nagbabakasyon dyan. Hayaan ko muna kayong i-enjoy ang moment nyo kasi naiintindihan ko na ngayon lang yung perfect time nyo para maglamyada. And kami naman ang susunod after ng Holy Week season na ito. So, sana may natutunan kayo dito sa video na ito, especially sa pagpapahalaga ng health nyo ngayong sobrang init na ng panahon. Kaya laging tandahan, minsan lang tayo mabuhay, kaya health is really wealth. O, diba? So, i-follow nyo rin ako sa ating Instagram account. Ayan po guys, The Story of Anthony para ma-update kayo sa mga personal things ko kung gusto nyong iabang. Okay, so salamat ng marami. Follow nyo rin ako sa social media accounts ko and laging tandaan, ligtas ang may alam. Mwah!